Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mga tao sa isla sa South Korea lumikas matapos magpaulan ng artillery ang North Korea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inutusan ng South Korea ang mga sibilyan na humanap ng shelter sa isla bago magsagawa ng sarili nitong mga live fire drill. Tinawag ito ng South Korea na isang provocative act, ngunit itinanggi ng North na ang mga isla ay nasa panganib mula sa mga pagpapaputok nito. 북한군은 오늘 09시경부터 11시경까지 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여 발 이상의 사격을 실시하였습니다. 이로 인한 우리 국민과 군의 피해는 없으며 탄착 지점은 NLL 북방 일대입니다. 이는 지난 2023년 11월 23일 북한이 일방적으로 9.19 군사합의 파기를 주장한 이후 서해 완충구역 내 포병 사격을 재개한 것으로 한반도 평화를 위협하고 긴장을 고조시키는 도발 행위입니다. 이러한 위기 고조의 상황 책임은 전적으로 북한에게 있음을 엄중 경고하며 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다. 우리 군은 긴밀한 한미 공조하에 관련 동향을 추적 감시하고 있으며 북한의 도발에 상응하는 조치를 시행할 것입니다. 이상입니다. Ang mga bala ng artillery noong Biyernes ay hindi pumasok sa teritoryo ng South Korea dahil lahat sila ay nakarating sa buffer zone sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea na ang insidente ay walang pinsala sa mga tao o militar, ngunit idinagdag na ang aksyon ay nagbabanta sa kapayapaan sa Korean Peninsula at nagpapataas ng mga tensyon. Ang paghahabla ay kasunod ng mga babala mula sa North Korea, na nagtatayo ito ng arsenal ng militar bilang paghahanda sa digmaan na maaaring sumibol anumang oras sa peninsula. Sinabi rin ng mga awtoridad sa dalawang kalapit na isla, ang Baeongyeong at Daecheong, sa mga sibilyan na humanap ng shelter. Sinabi ng Ministry ng South Korea na hindi nito naobserbahan ang anumang paggalaw mula sa Hilaga sa panahon ng mga drills ng South Korea. Ang opisyal na news agency ng North Korea ay nagsabi sa kalaunan na ang pagpapaputok nito sa kanlurang baybayin ay isang natural na tugon sa malakihang mga aksyong militar ng South Korea. Noong 2010, 2 sundalo at 2 sibilyan ang namatay matapos magpaputok ang North Korea ng 12 ng mga artillery shell patungo sa isla sa South Korea. Patuloy naman na dumarami ang mga panawagang isulong ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na multilateral approach para maresolba ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang patuloy na kinukontra ng China at iginiit ang bilateral approach. Una rito, nanawagan sa national government ang isang local chief executive mula sa Palawan na muling isulong ang multilateral approach sa paghahanap ng permanenteng solusyon, upang makamit ang kapayapaan sa pinagtatalunang karagatan na kung saan kabahagi nito ang West Philippine Sea. Sinabi ni Rizal Mayor Norman Ong, na panahon na upang muling isulong ng Pilipinas sa multilateral level para kumbinsihin ang mga claimant countries sa iba't ibang isla, na mag-usap-usap upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa lugar. Actually, medyo apektado po talaga yung aming mga fisherman. Before kasi malaya o sabi nga ay walang pumipigil sa kanila doon sa West Philippine Sea. So kaya ngayon, limited lang yung area or fishing ground na medyo pinupuntahan nila. Yung talagang nandun yung presensya ng mga Chinese, hindi na sila doon pumupunta. Can you describe to us ano po yung conditions before, or what was life like before this conflict with China arose? Ang senaryo is walang pakialamanan. Parang pagka nandito, medyo respetuhan. We gained a favorable ruling at the arbitral tribunal at The Hague back in 2016. Do you think meron pong effect yun doon sa ability natin to claim our rights to the West Philippine Sea? Sa part ng local government, siyempre masaya tayo. Kaya lang, sa part ng ating kabilang side, medyo hindi nila tinatanggap. Do you think the conflict with China can be resolved under the current administration of President Bongbong Marcos? Yung hope, hindi naman kare nawawala. No? So,
Para sa akin, hopefully si China medyo magising-gising din. Kasi kung babalikan natin talaga yung history, Chinese and Philippine people are, sabi nga, ay trading partners eh. Mayor Norman, you mentioned cooperation in the Kalayaan Group of Islands. So would you say that, in your experience, you think that joint cooperation with other nations is a better strategy than any aggressive stance or potential conflict? Yes. Mas maganda talaga na instead na mag-agawan, why not magkaroon ng agreement between both countries. Ilatag nila kung ano yung gusto nila, ilatag din halimbawa ng Vietnam, ilatag ng China, Philippines, and other countries doon sa area. And then mag-come up sa isang magandang solusyon. Now with the encounters with China, do you think that's possible? That we can revert to a peaceful coexistence regardless of the events that have already happened, including China building installations in some of the contested areas? Siguro sa ganong punto, maiisip din ng China na hindi nag-iisa yung Pilipinas. Tama po kasi yung pinaglalaban natin eh. Kapag tama kasi, mas maraming kakampi sa'yo. Sana si China wag namang bully. Aniya, ang kanilang mga mangingisda sa Palawan ang pinaka-apektado sa nangyayaring kaguluhan sa West Philippine Sea dahil sa pananakot at harassment na ginagawa ng China. Kaya umaasa ito na sa ilalim ng Marcos administration, magkakaroon na rin ng breakthrough. Nakatakdang magsagawa naman ang kanyang official visit sa Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo. Batay sa ulat ng Presidential Communications Office, nakaschedule ang pagdating nito sa January 9 hanggang January 11, 2024, siya ay we-welcome mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Pilipinas at Indonesia ay kapwa-miyembro ng ASEAN na matagal ng partner sa pagpapalakas ng kooperasyon sa politika, ekonomiya at people-to-people relations. Nakatakdang magpulong ang dalawang leader sa January 10, 2024, at inaasahang matatalakay ang progreso sa relasyon ng Pilipinas at Indonesia matapos ang state visit ni PBBM sa Indonesia noong September 4 hanggang 6, 2022. Inaasahang muling pagtitibayin ng dalawang leader ang kanilang commitment para mapalalim pa at mapalawak ang ugnayan. Ang Pilipinas at Indonesia ay magdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng formal diplomatic relations sa November 2024. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.